May isang bagay na maraming tao ang gustong mangyari kapag may gusto silang tao. Gusto nilang maalala sila. Hindi lang kapag may notification. Hindi lang kapag nag-message sila. Kundi yung random moments na wala ka naman doon, pero bigla kang pumapasok sa isip niya. Habang nagko-commute siya, habang nakikinig siya ng music, habang nagkakape, o kahit bago siya matulog. At interestingly, hindi ito palaging nangyayari dahil palagi kang nagchat-chat. Minsan kabaliktaran pa, may mga taong sobrang available, sobrang chatty, at sobrang eager magbigay ng attention, pero pagkatapos ng ilang araw, wala na ring excitement. Samantalang may ibang tao na hindi naman palaging present, pero somehow, hindi sila makalimutan. Bakit? Dahil ang utak ng tao ay hindi basta-basta na-attach sa taong nagbibigay ng pinakamaraming attention. Mas madalas na-attach tayo sa taong nag-iiwan ng meaningful emotional experience at malaking difference yun. Kung gusto mong ikaw ang laging sumagi sa isip ng isang tao, hindi ang goal ay kontrolin ang isip niya. Ang goal ay maging isang experience na may emotional weight. Kasi isipin mo ito, may mga conversation kang nakalimutan pagkatapos ng 5 minuto, pero may isang simpleng sentence na sinabi sa iyo ng isang tao months ago na hanggang ngayon naaalala mo, hindi dahil mahaba yung conversation, kundi dahil may naramdaman ka. Maybe you felt understood. Maybe you felt challenged. Maybe natawa ka. Maybe may sinabi siyang sobrang specific na tumama sa'yo. Or maybe, for a brief moment, naramdaman mong may taong talagang nakakita sa kung sino ka. Yun ang klase ng interaction na tumatagal. Kaya kung gusto mong maalala ka ng isang tao, stop thinking about ano ang pwede kong gawin para ma-miss niya ako. Mas magandang tanong, ano ang experience na naiiwan ko sa kanya pagkatapos naming mag-usap? Dito nagsisimula ang tunay na attraction. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo ito ginagawa ng natural. Hindi fake coldness, hindi ghosting, hindi mind games, hindi yung childish na scene zone mo para habulin ka. Ang pag-uusapan natin ay kung paano ka magiging memorable nang hindi mo kailangang magpanggap na hindi ka interesado dahil may malaking difference ang pagiging detached sa pagiging secure. At kung maintindihan mo ang difference na yon, mas maiintindihan mo rin kung bakit may mga taong kahit hindi naman palaging nagpapakita, somehow sila pa rin ang naiisip mo. Simulan natin sa pinaka-importanting principle. Hindi mo kailangang maging present sa lahat ng oras. Kailangan mong maging meaningful kapag present ka. Huwag mong punuin ang lahat ng space. Isa sa pinakamalaking mistakes kapag may gusto kang tao ay ang pakiramdam na kailangan mong palaging nandiyan. Good morning, good night, kumain ka na? Anong ginagawa mo? Nasaan ka? Bakit hindi ka nag-reply? Tapos kapag nag-reply siya, kailangan may follow-up agad. Hindi naman inherently masama ang mga bagay na yon. Ang problema ay kapag naging pattern, kapag bawat maliit na gap sa communication ay kailangan mong punan dahil kapag hindi mo hinahayaan magkaroon ng space ang interaction, wala ring pagkakataon para maramdaman ng isang tao ang absence mo. Isipin mo ang music. Kung isang kanta ay paulit-ulit mong patutugtugin nang walang pause, eventually magiging background noise na lang siya. Pero kapag may silence pagkatapos ng isang powerful line, mas napapansin mo ang line. Ganito rin ang social interaction. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong intentionally i-ignore siya. Ang point ay huwag mong gawing full-time job ang pagiging available. May sarili kang buhay. May trabaho, may hobbies, may goals, may friends, may oras na hindi umiikot sa kanya at ironically iyon mismo ang nagiging attractive. Halimbawa, nag-uusap kayo sa gabi. Maganda ang conversation. Nagbibiro kayo. May personal na topic at imbis na pilitin mong pahabain hanggang wala nang mapag-usapan pwede mong sabihin, okay, kailangan ko na matulog. Enjoy ako kausap ka. Continue natin bukas. Simple. Walang drama. Walang sige good night na may hidden expectation na dapat habulin ka. Ang message mo ay, I like talking to you but I also have a life. At malaking difference yun. Dahil kapag palagi kang available, pwedeng maging assumption ng utak niya na anytime gusto niyang kausapin ka, nandyan ka. Pero kapag may natural rhythm ang communication, may space para ma-process niya ang interaction at doon pumapasok ang memory. Halimbawa, nagkaroon kayo ng magandang conversation tungkol sa isang movie. Kinabukasan, hindi mo kailangang agad sabihin,
Napanood mo na ba ulit? Instead, continue living your day. Maybe later that week, may makita kang scene na connected sa pinag-usapan ninyo. Then you send, may nakita akong scene na parang ikaw yung naalala ko. That's it. Mas powerful yon kaysa sa 50 random messages. Bakit? Because you're not demanding attention. You're creating an association. At tandaan mo ito. People don't miss constant availability. They miss meaningful presence. Kapag maganda ang experience kapag kasama ka, natural na may part ng utak niya na maghahanap ng parehong feeling kapag wala ka. Hindi mo kailangang pilitin. Mag-iwan ka ng emotional signature. May mga taong madaling makalimutan dahil predictable ang interaction nila. Hi. Hi. How are you? I'm good. What are you doing? Nothing? Okay. End. Walang mali sa conversation na iyon. Pero wala ring memorable. Kung gusto mong maalala ka, kailangan may emotional signature ang presence mo. Hindi ibig sabihin na kailangan kang maging comedian. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong maging mysterious 24/7. Ang ibig sabihin lang ay may certain feeling na associated sa'yo. Maybe kapag kausap ka niya, palagi siyang napapangiti. Maybe kapag nag-uusap kayo, napapaisip siya ng mas malalim. Maybe comfortable siya magsabi ng things na hindi niya sinasabi sa ibang tao. Maybe may unique humor kayo. Maybe may phrase kang madalas gamitin. Maybe may maliit kayong inside joke. These tiny things become psychological anchors. Halimbawa, sa set, may isang babae na nagsabi sa'yo na favorite niya ang coffee kapag umuulan. Hindi mo kailangang araw-araw sabihin na coffee weather na naman. Pero one random rainy afternoon, nag-send ka ng picture ng kape mo at sinabi, "Gets ko na bakit favorite mo to." Simple. Pero may connection. Hindi lang siya nakatanggap ng message. Nakaramdam siya na may detail tungkol sa kanya na naalala mo. At iyon ang difference ng generic attention at personal attention. Generic attention says, "I'm interested in you." Personal attention says, "I actually notice you." At mas malakas ang impact ng second one. Pero kailangan may balance. Huwag mong gawing interrogation ang pagkuha ng personal information. Hindi mo kailangan malaman lahat tungkol sa kanya. Mas magandang hayaan mong naturally lumabas ang details habang nag-uusap kayo. Kapag may sinabi siyang maliit na bagay, remember it. Hindi para gamitin mo bilang technique, kundi dahil genuinely listening ka. Dahil kapag authentic ang memory mo tungkol sa kanya, mas natural ang interaction. At kapag may consistency, eventually nagkakaroon ng emotional signature. For example, kapag nakita niya ang isang particular na meme, ikaw ang naiisip niya. Kapag may restaurant na napag-usapan ninyo, ikaw ang naalala niya. Kapag narinig niya ang isang song, may connection sa conversation ninyo. Kapag may phrase na ginagamit mo, mapapangiti siya. That's how associations work. Hindi mo kailangang nasa isip niya every second. Ang gusto mo ay magkaroon ka ng mental triggers sa normal niyang araw. At kapag natural ang pagkakagawa nito, hindi siya manipulation. It's simply what happens when someone becomes emotionally relevant to you. Bigyan siya ng bagong experience. May isang reason kung bakit madaling mawala ang excitement sa isang connection. Predictability. Kapag alam na niya exactly kung ano ang sasabihin mo. Alam na niya kung paano ka magre-react. Alam na niya na every night same conversation. Eventually, wala ng curiosity. At ang curiosity ay malaking bahagi ng attraction. Pero maraming tao ang mali ang interpretation dito. Iniisip nila, dapat maging mysterious ako, kaya biglang cold, biglang dry replies, biglang hindi nagpaparamdam. Hindi iyon mystery. Confusing iyon. Real mystery isn't about hiding your feelings. It's about having more depth than what someone has already discovered. For example, kung sa first few conversations, nalaman niyang mahilig ka sa music, huwag mong gawing buong personality mo ang music. Maybe may interest ka rin sa fitness. Maybe mahilig kang magbasa. Maybe may personal project ka. Maybe may goal kang matagal mo nang ginagawa. Maybe may skill kang hindi niya inaasahan. Ang attractive dito ay hindi ang pagpapakitang, "Look how interesting I am." Ang attractive ay makita niyang may sarili kang mundo. Imagine two people. Person A spends almost all his free time waiting for messages. Person B has work, hobbies, friends, goals, and interests. Kapag nag-usap sila, parehong interested. Pero si Person B may sariling experiences na pwedeng ikwento. May bagong nangyayari sa buhay niya. May discoveries.
may stories. May opinions, may growth. Mas natural magkaroon ng curiosity tungkol sa taong patuloy na nagde-develop. Kaya kung gusto mong isipin kanya, don't spend your entire day trying to make her think about you. Spend some of that time building a life worth thinking about. Ito yung paradox. The less desperate you are to occupy someone's mind, the more likely you are to become memorable. Halimbawa, sinabi niya, "Anong ginawa mo today?" Instead na, "Wala lang, ikaw." Pwede mong sabihin, "May tinry akong bagong recipe kanina. Disaster, pero at least alam ko na ngayon kung ano ang hindi dapat gawin." May story, may personality, may something to respond to. At hindi mo kailangan mag-imbento. Actually, mas maganda kung totoong nangyari. Go somewhere, learn something, try something new, talk to people, build experiences, because your conversations become richer when your actual life is richer. Kung may isang bagay kang tatandaan sa video na ito yun. Hindi mo kailangang habulin ng isang tao para maalala ka niya. Build a life that makes you interesting. Create conversations that actually mean something. Give people a reason to enjoy your presence. At kung gusto mong matutunan pa kung paano gumagana ang attraction, psychology, human behavior, at yung mga subtle things na hindi napapansin ng karamihan, subscribe ka. Dahil sa next videos natin, mas lalalim pa tayo. And if may isang tao kang biglang pumasok sa isip mo habang pinapanood mo to, well, baka alam mo na kung sino ang dapat mong kausapin. See you in the next video.